Sa loob ng halos 2 taon, mula Oktubre 2022 hanggang Oktubre 2024, ang mga puwersang Ukranyano na nakatalaga sa lungsod ng Volodar ay nakipaglaban ng tila walang katapusang labanan laban sa mga sumasalakay na puwersang Ruso. Sa tinaguriang labanan sa Volodar, libo-libo ang napatay, nasugatan o nawala, habang ang mga armored truck, tangke at mga sundalo ay nagtangkang talunin ang kalaban sa magkabilang panig. Tinawag ng mga komandante ng Ukraine ang labanan sa Volodar bilang pinakamalaking labanan ng mga tangke sa digmaan ng Rusya at Ukraine hanggang sa kasalukuyan. Talagang nagpakitang gilas sila laban sa mga puwersang Ruso sa mahabang panahon, at ang nakapaligid na rehiyon ay ilang beses ding napalitan ng may kontrol habang tumatagal ang labanan. Paano nga ba nangyari ang mahahalagang kaganapan sa dakilang labanan na ito? Sino ang magwawagi at mananatili ba sila sa posisyong iyon? Sa video natin na yon, titingnan natin ang kilalang labanan sa Volodar at susuriin ang mga hukbo ng magkabilang panig. Bago natin himayin kung paano sinagawa ang labanan, ito ang labanan sa Volodar. Maligayang pagdating sa Wars of the World! Noong Marso ng 2022, isang buwan lamang matapos ilunsad ng Rusya ang kanilang malawakang pananakop sa Ukraine, kung saan dumarating ang mga puwersa mula sa silangan, timog at hilaga, umatras ang mga puwersang Ukrainian mula sa lungsod ng Volnovakha, isa sa mga pinakasilangang lungsod sa reyon ng Donetsk Oblast. Isa ito sa mga unang malalaking pamayanan na inilikas habang sumusulong ang mga puwersang Ruso. Naka-istasyon dito ang ika-53 Mekanisadong Brigada ng Ukraine na binubuo ng mga unit ng artilyera, mga tangke, mga batalyon ng rifle at depensang anti-eroplano. Habang umatras ang mga unit mula sa Volnovakha, inilipat nila ang kanilang pwesto sa lungsod ng Volodar na wala pang 1 oras na biyahe sa Hiligang Kanluran. Habang naka-istasyon dito, inatasan silang ipagtanggol ang lungsod laban sa anumang puwersa ng Russia na aatake sa Volodar mula sa bagong nasakop na Volnovakha. Susubukan rin nilang bawiin ang mga kalapit na pamayanang nasa kontrol na ng Russia. Noong ika-21 ng Hunyo, 2022, nagsimulang magmartsa patimog ang mga unit mula sa ika-53 Mekanisadong Brigada papunta sa kalapit na baryo ng Pavlivka, at nagtagumpay silang mabawi ito mula sa medyo maliit na presensya ng mga Ruso na nakaistasyon doon. Ang maliit na baryong ito, na binubuo lamang ng 2,500 katao, ay agad naging sentro ng putukan at pambobomba ng tangke at naging mismong harapan ng digmaan. Natapos ng medyo mabilis ang pagsagip muli sa lugar, at ang mga unit mula sa ika-810 Brigada ng Naval Infantry ng Rusya na nakipagsanib puwersa sa mga paramilitaryang separatista ng Ukraine ay napilitang umatras. Ngunit ito ay hindi ang huling labanan na magaganap sa Pavlivka. Makaraan ng ilang buwan, noong Oktubre ng 2022, bumalik ang mga puwersa ng Rusya sa pagtatangkang muling agawin ng kontrol sa baryo. Ang pagsakop sa Pavlivka ay magiging estratehikong bentahe para sa mga Ruso dahil magbubukas ito ng daan sa malalaking pamayanan sa paligid, kabilang ang Volodar. Unti-unting lumitaw ang mga impanterya ng Rusya mula sa timog at silangan, mula sa mga baryo ng Yahrivka at Mihilsk, mga pamayanang nasakop na nila bago nila nakuha ang Pavlivka. Ang sumunod na nangyari ay itinuturing na unang hakbang patungo sa nalalapit na labanan sa Volodar, kahit na mahaba-haba pa ang landas na tatahakin. May haka-haka mula sa magkabilang panig na ang tangkang pagbawi ng mga Ruso sa Pavlivka ay maaring para palibutan ang mga tropang Ukrainyano sa Volodar. Kapag nabawi na ang Pavlivka,
Madali nilang maabot ang lungsod gamit ang pabilog na pormasyon na magbabalot sa kanila at pipigil sa sinumang makatakas sa kalapit na pamayanan. Habang sinusubukan nilang mabawi ang lungsod, nagsimula na rin ang pagsisikap ng mga Ruso na palibutan ito. Nang nagmartsa sila papuntang Pavlivka, nagsimula ang maliliit na pag-atake ng mga unit ng Russian Pacific Fleet sa paligid ng Novo-Mikhailivka, hilaga ng Volodar. Hindi nila nakuha ang pwesto sa lungsod sa mga pag-atakeng ito lang. Kaya naging malinaw na ang mas direktang paraan, ang pagpasok sa pamamagitan ng Pavlivka, ang magiging susi sa kanilang tagumpay. Kasama sa arsenal ng mga Ruso ang 2 sa 4 Tilpan self-propelled heavy mortar, ang pinakamalaking mortar system sa larangan ng labanan ngayon. Sa pamamagitan nito, kasama ng kanilang mga sundalo at armor, magagawa nilang paulanan ng tuloy-tuloy na putok ang Pavlivka na magtutulak sa hukbong Ukranyano na umatras. Sa katapusan ng Oktubre, sinabi ng mga Ruso na bahagyan nilang kontrolado ang Pavlivka, pero sa mga video, makikita pa rin ang malakas na presensya ng mga Ukranyano hanggang sa hindi bababa sa simula ng Nobyembre. Ayon sa mga ulat, pagsapit ng simula ng Nobyembre, ang labanan sa paligid ng bayan ng Pavlivka ay bumagal at naging sunod-sunod na maliliit na sagupaan na lamang. Iginiit ng mga sundalong Ukrainian na ang masamang taglamig ang bumagal sa pag-atake. Ang malakas na nyebe at ulan ay halos imposibleng makapasok ang mga tropang Ruso sa Pavlivka nang hindi nasisira ang kanilang mga sasakyan. Halos nahinto ang pag-usad ng mga sundalo dahil sa sub-zero na temperatura. Karamihan sa mga ulat tukol sa pag-atake sa Pavlivka ay mula sa mga mapagkuunang Ruso. At maaring ipalagay na sa buong buwan ng Nobyembre, ang 155 na naval infantry ay unti-unting nakapasok sa baryo, itinulak pa atras ang mga sundalong Ukrainian hanggang sa hilagang hangganan ng Pavlivka. Noong 13 at 14 ng Nobyembre, inanunsyo ng mga puwersang Ruso na napatay o nahuli nila ang karamihan sa mga sundalong Ukrainian na hindi nakatakas. At pagsapit ng 17, inangkin nilang nauha na nila ang buong kontrol sa Pavlivka. Gayunpaman, pagsapit ng 23 ng Nobyembre, may ebidensya pa rin na may kaunting presensya pa ng mga Ukrainian na nagtatago sa hilaga. Pinaniniwalaan na sa pagsalakay sa Pavlivka, umabot sa 300 sundalo ng Russia ang nasawi. At ayon kay David Axe, ang military correspondent ng Forbes magazine, hindi natuwa ang mga miyembro ng 155 naval infantry. Nakita nilang delikado ang pagsalakay sa baryo, malakas ang paglaban ng Ukrainians at hindi angkop ang kondisyon para sa labanan. Samantala, si Nazary Kishak, isang komandante ng Ukraine na nakaligtas sa pagsalakay sa Pavlivka, ay nagsabing mahigit 400 na sundalo ang nawala sa panig ng mga Ruso sa kanilang pagsalakay. Ayon sa ulat, ang mga doktor na nagtatrabaho sa mga kalapit na bayan sa paligid ng Pavlivka ay tumatanggap na hanggang 60 sugatang Ukrainian bawat araw ng labanan. At kahit na nagtagumpay ang mga Ruso na itaboy sila pabalik sa Volodar, hindi ito naging isang madaling tagumpay. Nang mapalakas ng mga puwersang Ruso ang kanilang lakas laban sa mga Ukrainian sa Pavlivka, tumakas nga sila papunta sa kalapit na lungsod ng Volodar. Noong simula ng 2022 ang populasyon nito ay mahigit 14,000 lamang. Ang Volodar ay pangunahing lungsod ng pagmimina ng karbon at orihinal na planong maging pangunahing sentrong pang-ekonomiya ng bansa. Dumaan ito sa malaking pag-unlad noong dekada 1960 Gayunpaman, hindi nito natugunan ng inaasahan at nang sumiklab ang labanan sa Volodar, ito ay maliit na sentrong pang-ekonomiya na may ilang pangunahing sentrong pangkultura. Matatagpuan ito sa isang mataas na kapatagan na may bahagyang mas magandang panahon kumpara sa Pavlivka at nasa humigit kumulang 35 milya mula sa isang malaking lungsod, Donetsk. Pagsapit ng Enero 2020 ang mga puwersang Ruso sa ilalim ng pamumuno ni na General Colonel Rustom Murudov, General Major Sukhrab Akhmedov at General Major Mikhail Gudkov ay nagsimulang magtipon ng kanilang mga puwersa upang ilunsad ang isang malaking pag-atake sa Volodar.
Sa kanilang arsenal na muling pagmamay-ari ng ika-155 Naval Infantry Brigade ay may humigit kumulang 20,000 sundalo, 70 battle tank 100 at 80 infantry fighting vehicle at mahigit 100 piraso ng artilyerya. Ang bilang ng mga puwersang Ukrainian na nakaistasyon sa loob ng hangganan ng Volodar ay hindi pa alam sa ngayon. Gayunpaman, may sapat na presensya upang epektibong mapigilan ang hukbong Ruso sa loob ng matagal na panahon. Ang pag-atake ay inilunsad nung gabi ng ika-24 ng Enero pagkagabi at nagsimula ang labanan ng maaga sa ika-25. Simula pa lang, mukhang malaki na ang pagsulong ng mga puwersang Ruso. Naubos nila ang unang linya ng depensa ng mga Ukrainyano papunta sa timog silangang pasukan ng lungsod. Maraming lalaking nagtatanggol dito ang napilitang umatras papasok sa sentro ng lungsod. Sa natitirang bahagi ng araw, naglunsad ng mga puwersang Ruso ng mga lokal na misyon ng depensa, pero dito na sila nagsimulang mahirapan. Panandalian nilang nabawi ang mga lugar na hawak ng mga Ukrainians, ngunit agad din nila itong nawawala. Nagpatuloy ito hanggang sa sumunod na araw kung saan sinabi ng tagapagsalita ng Eastern Command ng Ukraine si Serhiy Cherevachy na nakipaglaban ang mga puwersang Ukrainian sa 58 na magkakahiwalay na labanan sa maliliit na grupo ng mga sundalong Ruso. Batay sa plano, sinubukan ng mga Ruso na palibutan ang Volodar at isa pang pag-atake ay nagsimula mula sa kanlurang hangganan ng lungsod. Mas naging matagumpay para sa mga nagtatanggol na Ukrainian ang mga labanan sa kanlurang bahagi kaysa sa silangan. At nagawa nilang manatili sa pwesto kahit walang tigil ang putok ng artilyera at pambobomba ng mga tangke. Noong ika-26 ng Enero, sinabi ni Cherevachy na 100 at 9 na Ruso ang napatay sa labanan at 188 pa ang nasugatan. Noong ika-27 ng Enero, gumanti ang mga puwersang Ruso sa kanlurang bahagi ng lungsod gamit ang putok mula sa TOS, isang thermobaric rocket launcher. Nakakabit ang mga rocket launcher na ito sa mga tangke ng Ruso sa labas ng lungsod at kayang sunod-sunod na magpaulan ng warhead sa target. Gayunpaman, nagawa pa ring mapanatili ng mga sundalong Ukrainyano ang kanilang posisyon at tila ang mga Ruso ang siyang nakakaranas ng pinakamalalaking pagkalugi sa mga unang araw na ito. Ipinakita ng intelihensya ng Britanya noong huling bahagi ng Enero na nahihirapan ang puwersa ng Ruso na makausad papasok sa lungsod. Pagsapit na ika-28 ng Enero, sinabi ng mga sundalong Ukrainyano na napabagsak nila ang 6 sa mga 52 na helikopter ng mga Ruso. At nagsisimula ng kumalat ang mga tsismis na mas mataas ang bilang ng mga nasawi sa panig ng Ruso kumpara sa panig ng Ukranya. Bagamat ito ay pinalabis, ilang daang sundalong Ruso ang napatay ng tama ng mga puwersa ng Ukrainya ang isang gusali kung saan nagtitipon ang mga sundalo. Ayon sa mga ulat, matagumpay na napoprotektahan ng puwersa ng Ukrainya ang kanilang lungsod. Nagtagumpay pa nga silang sirain ang 30 tangke gamit ang kanilang artilyerya habang sinusubukan ng mga Ruso ang panibagong pag-atake sa kanlurang bahagi. Sa mga sumunod na araw, mula bandang ika-6 ng Pebrero pataas, patuloy na sumusulong at tumaatras ang mga puwersa ng Rusya. Mukhang nahihirapan silang makakuha ng matibay na posisyon sa Volodar. Pagsapit ng ikalawang linggo ng Pebrero, 2023, mababa na ang moral ng mga Ruso. Si General Colonel Rustom Muradov, ang taong namumuno sa pagsalakay sa Volodar, ay napupunan ng kanyang mga nakatataas na opisyal dahil sa kabiguang mabilis na masakop ang lungsod. Bukod pa rito, sinasabi ng mga Ukrainian na daang sundalong Ruso ang nalalagasan araw-araw sa labanan. Kung totoo man o pinalalaki ang mga bilang na ito, hindi pa natin alam. Pero tiyak na hindi naging madali para sa hukbong Ruso ang pasukin ng lungsod. Bukod pa rito, isang video na apela kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang lumitaw online na nagpapakita umano ng mga miyembro ng isang unit ng Russia na nakaistasyon sa Volodar. Sa video na ito, sinabi nila na gumagamit si Muradov ng mga tropang anti-retreat para mapanatili ang disiplina at pigilan ng mga nasa unahan na iwanan ang kanilang posisyon. Sa video, sinabi ng mga sundalo na totoong nakaranas sila ng matinding pagkalugi.
304 sa kanilang grupo ang napatay, kabilang na ang kanilang komander at 22 pa ang malubang na sugatan. Sa natitirang Pebrero at Marso, nagpatuloy ang mga Ruso sa paglusob sa Volodar gamit ang tangke at artilyeriya para bombahin ang mga Ukraino sa kanilang taguan. Pagsapit ng Marso, naiulat na napakaraming tangke na ang nawala sa hukbong Ruso. Sa mga unang linggo ng labanan, napilitan silang magpadala ng maraming sundalong lakad na halos walang proteksyon mula sa pambobomba. Samantala, naiulat na naging bihasa na ang mga Ukrainian sa pag-ambush sa mga Ruso mula sa loob ng lungsod gamit ang mga drone at anti-tank missiles para itaboy ang sunod-sunod na alon ng mga sundalo. Habang pumapasok ang mga sundalong Ruso sa lungsod, naitaboy pa rin sila ng mga Ukrainians. Noong Marso 14, nadiskubre ng mga puwersang Ukrainian ang kwaderno ng isang napatay na opisyal ng Ruso na may tala ng mga paparating na pag-atake sa Volodar. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung saan at kailan magaganap ang mga pag-atake at kung ilan ang mga sundalong ipapadala. Para sa mga Ukrainian, biyaya ito para sa kanila. Makakapaghanda sila para sa susunod na alon ng sundalo at maayos na may pamahagi ang kanilang kagamitan. Dumating ang unang alon noong 2 ng Marso nang 100 sundalong Ruso ang nagtangkang sumira sa linya ng mga Ukrainian. Gayunpaman, nagtagumpay ang mga Ukrainian sa pagdepensa at 16 lang na Ruso ang nakaligtas. Pagkalipas lamang ng 2 araw, muling nagpadala ng 116 na sundalong Ruso, ngunit 23 lang ang nakabalik. Sa mismong araw na yon, isang bahagi ng 103 sundalong umatake sa lungsod ay nawala ang lahat maliban sa 15 katao. At kinabukasan, 3 nakaligtas lang ang nakabalik sa kampo mula sa isang grupo ng 115. Pagsapit na ika-3 na Abril, si Rustom Murodov ay tinanggal na sa labanan. Naging tampok ito sa mga balitang internasyonal. Habang nangyayari ito, nagsimulang magbigay ang mga general ng Ukraine ng mga larawan ng winasak na tangke ng Russia at mga ulat na matatag pa rin ang kanilang depensa. Pagpasok ng Abril, nagsimulang mahuli ng mga sundalong Ukraine ang mga sundalong Ruso sa lungsod habang dumarami ang mga nasasawi. Gayunpaman, pagdating ng Mayo mula Abril, tila nagkaroon ng kaunting kalamangan ang mga Ruso. Ilang buwan ang pinalilibutan ng mga Ruso ang Volodar at dahil dito ay labis na naapektuhan ng mga puwersa ng Ukraine sa loob. Dahil dito, nauubusan na ng rekurso ang mga Ukrainyano at mas marami pa rin ang mga Ruso kaysa sa kanila. Halos kalahating taon nilang binomba ng apoy ang hukbong Ruso. Ngunit kaya ba nilang mapanatili ang kanilang posisyon sa kabila ng nauubos na bala at armas? Ang sumunod na taon ay nagdala ng sunod-sunod na tagumpay sa mga Ukrainyano. Pangunahin dahil patuloy nilang winawasak ang anumang tangke na sumusubok pumasok sa labas ng lungsod. Isang malaking opensiba ang sinubukan noong Nobyembre ng 2023 kung saan ang Russian 155 TED Marine Brigade na may dalang mga tangke na T-72B3 at T-80BV ay pumasok sa Volodar. Gumanti ang mga Ukrainyano gamit ang lahat ng kaya nila. Nang napatunay ang hindi lang sapat para pansamantalang mapaurong ang puwersa ng Russia, kundi ito rin ang naging pinakamadugong araw ng labanan. Halos 1,000 buhay ng mga Ruso ang pinaniniwala ang nawala nung ikalawang araw ng Nobyembre at 60 sasakyan ang nawasak. Ang mga Ukrainyano gayunpaman ay nawalan lamang ng 17 sasakyan. Nagpatuloy ang mga tagumpay na ito hanggang 2024 habang ang mga Ruso ay naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang mga tangke. Ngunit panahon na lang ang hinihintay bago makatagpo ng katapat ang mga Ukrainyano. Noong Agosto ng 2024, nagsimulang pag-isipang muli ng Rusya ang kanilang paraan ng pagsakop sa lungsod ng Volodar. Nagpadala sila ng karagdagang artilyera at mga bagong tangke na tinatawag na turtle tanks na may dagdag na kakayahang depensibo. Araw-araw nilang binobomba ang lungsod. At sa panahong ito, nagsimulang mag-ulat ang mga puwersang Ukrainyano kung gaano katindi ang mga bagong pag-ataking ito. Wala pang katulad nito ang nakita sa digmaan hanggang sa ngayon.
Dagdag pa, sinimulan ng mga puwersang Ruso na palibutan ang mga minahan ng karbon sa ilagang silangan ng lungsod. At pagsapit ng Setyembre 2020, nagsimula na rin silang higpitan ang kanilang kontrol sa mga kalapit na lugar. Sa kanluran, nagawang sakupin ng hukbong Ruso ang baryo ng Prechestivka na kanilang inangkin bilang kanila. Pagsapit na ikalima ng Setyembre, isang malaking hanay ng mga armored na sasakyan ang pumasok sa baryo at madaling nasakop ito. Habang nakatuon ang karamihan sa pansin ng mga Ukrainyano sa pagpigil ng pag-atake sa Volodar, hindi naglaon, ang parehong grupo ng mga puwersang Ruso ay nasakop ang Vodian, isa pang baryo na mas malapit pa sa kanlurang bahagi ng Volodar. Para sa mga Ruso, ayon lahat sa kanilang plano. Ang mga bagong taktika na ito ng pagtaas ng pambobomba sa Volodar, habang tahimik nilang sinakop ang mga baryo sa paligid ng lungsod, nagawa nilang palibutan ang mga puwersang Ukrainyano at pagsapit na ikawalo ng Setyembre, tuluyan na silang napaligiran. Bukod pa rito, sa kalagitnaan ng buwan ng Setyembre, naglunsad ang mga Ruso ng opensiba malapit sa estratehikong lungsod ng Pokrovsk at inalis ang mga tropang Ukrainyano mula sa Volodar upang labanan ang mga mananakop na Ruso. Sa bagong front na ito, nayon sa gitna ng walang tigil na pambobomba, isang posisyon kung saan tuluyan na silang napaligiran ng kalaban. At dahil sa pabawas na bilang, nagkaroon ng kalamangan ang mga Ruso. Ang mas malala pa, ang natitirang mga tropa sa Volodar ay lubos ng pagod. Bihira silang nabigyan ng pahinga ng mga Ruso simula pa noong Pebrero ng 2022. Halos araw-araw ang labanan at patuloy na nauubos ang mga kagamitan. Dahil dito, labis na nilang kailangan ng depensa sa himpapawid. Ngunit hindi nila ito makukuha dahil sa napakalaking presensya ng mga Ruso sa kanilang paligid. Pagdating ng katapusan ng Setyembre, naramdaman na ng mga tropang Ukrainyano ang banta ng libu-libong sundalong Ruso sa paligid nila. Mula sa bawat sulok ng lungsod, nagsimulang dumagsa ang mga tangke, artilyera at mga sundalo at lalo lamang tumitindi ang labanan araw-araw. Noong ika-22 ng Setyembre, nagawang makalusot ng mga puwersang Ruso sa mga linya ng depensa ng mga Ukrainyano dahilan upang umatras pa sila papaloob sa Volodar. Nagsimula nang maglabasan ang mga internasyonal na haka-haka na ilang araw na lang at mababawi na ng mga Ruso ang lungsod. Nang inilunsad ng mga Ruso ang kanilang huling opensiba para sakupin ang lungsod, mabilis at mabagsik sila. Ang mga tropang sumakop kamakailan sa Prechestivka ay lumapit sa kanlurang bahagi ng Volodar at sinalubong ng mga sundalong galing timog. Sa pamamagitan ng Pavlivka, itinutulak nila ang mga Ukrainyanong gumagawa ng huling pagsubok na itaboy ang mga mananakop. Nagawang pasukin ng mga Ruso ang lungsod mula sa kanluran at pagsapit na ika-13 ng Setyembre ay nakapasok na sila sa pinakasentro ng lungsod. Gayunpaman, matindi pa rin ang paglaban ng mga Ukrainyano at hindi agad napabagsak ng mga Ruso ang kanilang depensa. Marami ang nanatili at lumaban. Lalong naging malinaw na malapit nang bumagsak ang Volodar sa hukbong Ruso, kaya kinakailangan ng simulan ang mga hakbang para sa paglikas. Nagsimulang gumawa ng autorisado at maingat na pagtatangkang makalabas ng lungsod ang malilit na grupo ng mga sundalo gamit ang iilang daanan na hindi pa nasasakop ng mga sundalong Ruso. Mapanganib ang mga pagtatangkang tumakas at kailangang tama ang tiyempo upang makaiwas sa tuloy-tuloy na putok ng artilyeriya at pagdating ng mga bagong sundalo. Ilan sa mga pagtatangkang ito ng paglikas ay nauwi sa trahedya. At maraming mga Ukrainyano ang pinaniniwalaan na sawi sa huling pagsubok habang sinusubukan nilang lisanin ang Volodar at makaligtas. Bukod pa rito, ang ika-123 na Territorial Brigade, isang puwersa ng depensa ng Ukraine na inatasang palakasin ang mga posisyon ng mga sundalong lumikas, ay iniwan ng kanilang mga pwesto ng walang pahintulot. Malaki ang epekto nito sa mga sundalo at sa kanilang paglikas dahil kakaunti na lang ang natitirang tropa sa lungsod para ipagtanggol ito. At ang mga naghihintay ng paglikas ay nalagay na sa panganib. Pagsapit ng ika-1 ng Oktubre, nakapasok na ang mga tropang Ruso sa mga kalsada ng sentro ng lungsod ng Volodar kung saan ang ilang natitirang tropang Ukrainyano na hindi pa nakakalikas ay patuloy pa ring lumalaban.
Makalipas ang araw na iyon, formal nang idineklara na nakuha na ang lungsod at nanalo na ang militar ng Rusya sa labanan. Ang mga huling sundalong nagtatanggol sa Volodar ay binubuo ng mga unit mula sa ika-72 Mekanisadong Brigada at ng mga hindi tumalikod mula sa ika-123 Teritorial na Brigada. Ang commander ng huli, si Igor Kryb, ay napatay noong ika-2 ng Oktubre 2024 matapos sakupin ng mga Ruso ang lungsod. Itinuturing na sariling gawa ang sani ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos masakop ang Volodar, kinabukasan, ika-3 ng Oktubre formal na inanunsyo ng Ministry ng Depensa ng Rusya ang pagkakasakop sa Volodar. Ang araw ay napunta sa mga Ruso. Dahil kontrolado na ng mga Ruso ang Volodar, nakapapagpatuloy ang hukbo ng malalaking pagsulong sa Hilaga at Hilagang Kanluran. Ang estratehikong lokasyon ng lungsod ang nagbigay daan sa kanila na makapasok pa sa Ukraine. At pagsapit ng Nobyembre 2020, nagtagumpay silang makuha ang mga pamayanan ng Bohodjavlinka, Novorkrinka, Yasna, Polyana, Shakhtarsk at Maksimivka. Ang susunod na mahalagang malakihang operasyon sa rehiyon ay dumating sa anyo ng Velika Novosilka Offensive kung saan sinubukan ng mga puwersang Ruso na kontrolin ang bayan ng Ukraine na may parehong pangalan. Formal na nagsimula ang pag-atake noong Nobyembre 2020 kung saan ginamit ng mga sundalo ang kanilang estratehikong posisyon sa Volodar upang maglunsad ng sunod-sunod na pag-atake na tumagal hanggang Enero 2025. Ito ay muling nagresulta sa panalo ng mga Ruso habang sila ay nagsagawa ng mga flanking maneuver mula sa silangan at kanluran, dahan-dahang pumapasok sa mga gusali upang masakop ang bayan pa isa-isa. Gumamit sila ng katulad na taktika na nakita sa labanan sa Volodar, pinalibutan ng bayan mula sa iba pang mga pamayanan na una na nilang nasakop. Bago nila tuluyang lapitan at wasakin ang mga depensang linya ng mga Ukrainian, kaya ano ang nangyari sa Volodar? Ang lungsod ay tunay na winasak ng digmaan sa halos 2 taong opensiba na inilunsad laban dito. At sa panahong iyon, halos walang tigil ang tinanggap nitong putok ng artilyerya at tangke. Noong Pebrero ng 2023, ilang linggo pa lang mula nang magsimula ang malawakang labanan sa lungsod, sinabi ni Vice Alkalde Verbovsky ng Ukraine na wasak na ang Volodar. 100% ng mga gusali ayon sa kanya ay nasira dahil sa pambobomba at pagputok ng mga kanyon, at para sa mga nandoon, napakahirap ng buhay. Habang may mga pagsubok na ilikas ang mga sibilyan ng Volodar bago pa man magsimula ang opensiba ng Russia, marami pa rin ang nasawi sa mga pag-atake. At nang matapos ang labanan, mula sa dating populasyon na 15,000, naging 500 na lang ang natira. Pagkatapos ng labanan, wasak na ang lungsod, wala nang tumatakbong tubig o kuryente. Si General Colonel Rustum Muradov ay naiulat na nadimot mula sa kanyang posisyon bilang kumander ng Eastern Military District matapos siyang tanggalin mula sa opensiba sa Volodar. Hindi ito kinumpirma ng mismong militar ng Russia, kundi ni Mikhail Svinchuk, ang pinuno ng Rybar, isang organisasyon ng pagsusuri sa militar ng Russia. Ayon kay Svinchuk, si Muradov ay halos binigyan ng utos na katumbas ng ganap na pagbibitiw at kakaunti na lang ang narinig tungkol sa kanya mula noon. Sa kanyang lugar ay itinalaga si Teniente General Andrei Kuzmenko na nagsilbing komander ng Eastern Military District hanggang Mayo 2020, kung kailan siya naman ay pinalitan ni General Colonel Alexander Sanchik. Nang sumiklab na ng todo ang labanan sa Volodar at matapos itong magtapos ng marahas, nagsimulang dumagsa ang internasyonal na espekulasyon, atensyon at pagsusuri. Nakukomento kung paano nakuha ng mga Ruso ang tagumpay sa lungsod at paano naganap ang labanan sa ganong paraan. Ang American Institute for the Study of War, isang non-profit na grupong pananaliksik na nakabase sa Washington, District of Columbia, naniniwala sila na ang labanan sa Volodar ang siyang nagpatigil sa mga Ruso mula sa karagdagang paglusob sa Ukraine sa pagtatapos ng 2023 dahil sa mga pagkalugi na naranasan nila sa kanilang mga tangke at mga armored na sasakyan.
Ayon sa ulat, hindi nakapagpatuloy ang mga Ruso sa paglusob sa mga kalapit na baryo dahil sa pagsisikap ng mga Ukrainyano sa Volodar. Sa tingin ng mga Ukrainyano, ang labanan sa Volodar ang pinakamalaking labanan ng tangke sa digmaan ng Russia at Ukraine. Sa ngayon, umabot na sa 130 tangke ng Russia ang nawasak o lubang nasira habang napapatuloy ang labanan. Ayon sa internasyonal na analista, Nahirapan ang mga Ruso makuha ang lungsod bago sila nagbago ng taktika. dahil marami sa kanilang mga tauhan ay hindi sanay, At mga bagong recruit na halos walang karanasan sa labanan, inisip ng Wall Street Journal na nahirapan ng mga batang sundalong ito na mag-adjust sa mga pagbabago sa labanan, lalo nga kapag paulit-ulit silang sumusugod sa lungsod. Bukod pa rito, iniisip na kakaunti lang ang natanggap nilang pagsasanay at mababa pa ang kalidad nito bago sila ipadala para lumaban sa Volodar. ngunit pagsapit ng 2025, maaaring muling nagbabago ang takbo ng laban. Noong Abril, nagawang mabawi ng mga puwersang Ukrainian ang kontrol sa isang baryo na tinatawag na Dnipro-Energia na malapit lang sa lungsod ng Volodar. Ang mga puwersang pinamunuan ni Teniente General Sergei Nayev, commander ng Volodar Tactical Group, ay muling nagkaroon ng kaunting kontrol sa rehiyon. Sa isang panayam sa The New Voice of Ukraine, Sinabi niya na nabawasan niya ang pagkawala ng mga tauhan ng 20% sa panahong iyon. Sinusubukan niyang mabawi ang rehiyon para sa Ukraine at tinatayang may karagdagang 51 tangke ng Russia ang nawasak. Posibleng mabaliktad dito ang pagsisikap ng Russia sa digmaan sa paligid ng Volodar, pero panahon lang ang makakapagsabi. kung o at gaano karami. Ang pagkakakuha ng Volodar ay isang malagang punto sa digmaan ng Russia at Ukraine na patuloy pa ring nangyayari hanggang ngayon. Sa pagkakabihag ng lungsod, nagkaroon ng kalamangan ang mga Ruso, ngunit napapatuloy pa rin ang labanan at tiyak na pinahirapan ng mga Ukrainians ang hukbong Ruso. Habang lumilipas ang panahon papasok ng 2025 at kalaunan ay 2026, patuloy na pinagmamasdan at sinusuri ng mundo ang labanan. Patuloy ang internasyonal na tulong sa mga mandirigmang Ukrainian laban sa pag-atake ng mga Ruso. Kung saan hahantong ang digmaan, kailangan na lang nating maghintay at tingnan.